Sa dami ng gastusin at patuloy na pagtaas ng mga bilihin, madalas na nagiging problema ng mga ordinaryong mamamayan ang pagkukunan ng mura, ligtas at masustansyang pagkain. Ang suliraning ito ang dahilan kung bakit marami ang nahihikayat sumubok ng backyard farming. Ngunit, hindi lahat ay mayroong malawak na bakuran na maaaring pagtaniman ng mga gulay o iba pang mga halaman. Suliranin din ang pagkukunan ng tubig at mga pataba na kailangan ng mga halaman sa paglaki, pati na rin ang oras at enerhiyang igugugol sa pag-aalaga ng mga ito. Ang mga problemang ito ang siyang tinutugunan ng hydroponic system o urban vertical gardening. Halika't alamin natin mula kay Dr. Chito F. Sase, Project Leader ng SIL-SU Hydroponics and Aquaponics Technology ng Institute for Climate Change and Environmental Management sa Central Luzon State University, kung ano nga ba ang hydroponics technology at ang benepisyo ng paggamit nito. Ang konsepto ng hydroponics is hindi kailangan ng lupa para ang tao ay makapagtanim at makapag-ani ng iba-ibang klase ng vegetables. Contrary doon sa mga natutunan natin in the past na pagka wala tayong lupa, hindi tayo makakapagtanim. Now, ang hydroponics ay isang teknolohiya na dati na pero ngayon lang nagiging popular dito sa ating bansa na nagtuturo kung paano magtanim sa mga lugar na imposible na magkaroon ng vegetable production. Ang hydroponics ay galing sa dalawang salita na Griego. Salitang hydro, ang ibig sabihin ay tubig. Tapos yung isa ay ponos, na naging phonics, ang ibig sabihin ay working. So dito, literally, pagka translate natin, water is working. Maraming benefits ang hydroponics. Number one is we can produce more because of the density ng pwede mong anihin sa isang maliit na area. Ang pangalawa ay yung water conservation. Sinasabi natin na napakadami nating ulan. Pero pagka dumating ang summer, halos wala tayong mapandilig. So, yun po ang kagandahan ng hydroponics na yung tubig na kakaunti ay maaari tayong mag-produce ng maraming mga vegetables. Ganon din po, meron din po tayong sinasabi na energy crisis. Pero kung tayo po ay magkakaroon ng sistemang ganito, isang maliit lang pong motor ang kailangan natin para tayo makapag-produce ng maraming vegetable katulad ng nakikita ninyo rito. Sa paggawa ng hydroponic system, kakailanganin natin ng mga sumusunod na materyales. PVC pipe na may 2 pulgadang diametro, rubber hose, spaghetti hose, plastic tank, galvanized iron pipe na schedule 20, 35 watts na submersible pump, at mga sirang sinelas. Para sa unang hakbang, gumawa ng rectangular cube na frame na may taas na 180 cm, haba na 100 cm at lapad na 60 cm gamit ang galvanized iron pipe. Paikutan ang frame gamit ang parehong pipe sa distansyang 67 cm mula sa paanan. Matapos nito, magkabit ng hook sa mga pundasyon ng frame. Siguraduhin magkakasya dito ang mga PVC pipes na ilalagay. Ikabit ang unang hook sa distansyang 70 cm mula sa paanan ng frame. Ikabit ang mga susunod na hook ng may 23 cm na pagitan hanggang sa itaas na bahagi ng frame. Para naman sa pipe system ng hydroponics, pumutol ng PVC pipe na kasing lapad ng frame at ikabit sa hook ang mga ito. Takpan ng sirang tsinelas ang magkabilang dulo ng pipe. Butasan ang itaas na bahagi ng PVC pipe na may diametrong 2 pulgada. Siguraduhin magkakasya sa butas ang mga plastic cups na paglalagyan ng tanim. Gawing 5 pulgada ang pagitan ng bawat butas na paglalagyan ng cups. Gumawa ng maliit na butas sa PVC pipe para sa ikakabit na spaghetti hose. Ang spaghetti hose ang magdudugtong-dugtong sa mga PVC pipes upang makabuo ng isang sistema. Ilagay ang plastic tank na may submersible pump sa loob
sa may paanan ng hydroponics frame. Maglagay ng rubber hose mula sa plastic tank paakyat sa itaas ng frame. Gumawa ng maliliit na butas sa itaas na bahagi ng rubber hose at idugtong dito ang mga spaghetti hose na nakakabit sa mga PVC pipe. Sa mga hose na ito dadaloy ang nutrient solution na kailangan ng mga halaman sa paglaki. Lagyan ng tubig ang plastic tank at paandarin ang submersible pump. Hayaan ito sa loob ng 3 araw upang makita kung mayroon itong mga butas na maaaring pagmumulan ng tagas o tulo. Maganda ng mga plastic cups na paglalagyan ng mga tanim. Lagyan ng butas ang ilalim at gilid ng cups upang dito pumasok ang nutrient solution. Gumawa ng media para sa punla gamit ang pinagsama-samang ipa, carbonized rice hull, bunot ng niyog, at pinong buhangin. Maglagay ng 2 hanggang 3 buto ng halaman na nais patubuin sa media tulad ng lechugas, pechay, kangkong at kamatis. Ilipat na ang mga natamna na cup sa hydroponic system. Kapag umusbong na ang tanim, maingat itong isprayan o lagyan ng organikong pataba. Diligan ang mga halaman kung kinakailangan at irregular na tignan ang submersible pump at level ng tubig sa loob ng tangke. Huwag lalagyan ng insecticide ang mga tanim. Makalipas ang 30 hanggang 40 na araw, maaari nang mag-ani ng gulay. Maliban sa pagtatanim ng halaman, maaari ka rin mag-alaga ng isda sa iyong hydroponic system. Tinatawag naman itong aquaponics. Yung pong aquaponics ay pinagsama yan na aquaculture at saka hydroponics. So pag pinagsama po yun, aquaponics. So ang ibig po sabihin nito, mag-aalaga ka ng isda para siya ngayon ang mag-produce ng fertilizer para sa mga halaman. So ibig sabihin, doon sa hydroponics, alisin mo yung inorganic fertilizer at palitan mo ng isda para siya mag-produce ng mga fertilizer para sa halaman. Yun po ang aquaponics. Ilagay lamang ang tubig tabang na isda o kaya naman ay hipon sa loob ng plastic tank. Sa paraang ito, hindi mo na kinakailangang haluan ng pataba o nutrient solution ang tubig na gagamitin sa iyong system. Ang dumi na nagmumula sa mga alagang isda o hipon ang siyang magsisilbing natural na pataba ng mga halaman. Regular na pakainin ang mga alagang isda o hipon. Maaari nang anihin ang isda matapos ang 4 hanggang 5 buwan. Sa hydroponics at aquaponics system, makasisigurado ka na masustansya at ligtas ang mga gulay at isdang kakainin ng iyong pamilya. Maaari ka pang magbenta at kumita. Kaya saan ka pa? Halina't subukan ng hydroponics at aquaponics technology.